AFP giniit na hindi tugon sa pangharas ng China ang sinasagawang joint naval drills ng Pinas, Japan, US at Australia. Samantala, 3 US Marine patay sa air crash sa kasagsagan naman ng drills sa Australia. Ang balitang A to Z Overseas mula kay Billy Torres. Nagsagawa ng joint naval drills ang Pilipinas, Japan, US at Australia sa South China Sea. Inilahok ng Japan Maritime Self-Defense Force ang pinakamalaki nilang vessel na Izumo at Samidare. Sa pahayag ng Defense Ministry ng Japan, target ng drills sa palakasin ang kolaborasyon sa pagpapatupad ng malaya at ligtas na Indo-Pacific. Ang drills ay kasunod ng insidente ng pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa Philippine vessel sa Ayungin Shoal. Sa gitna nito, maring itinanggi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ang nasabing drills ay pagkakampihan laban sa Beijing. Japan, US, Australia, and the Philippines are not, I repeat, not ganging up on China. No, we are doing this for our own interests. Binigyan din ito na hindi na bago ang ganitong aktibidad sa AFP. Itong mga ginagawa nating mga coalition or yung ginagawa nating mga joint exercises are not addressed towards one specific country. No? Ang ginagawa po natin is that it is very very good that we interact with the other militaries because in that way we develop our capabilities in terms of training. Kaugnay nito, hindi na rin magde-deploy ng military officers ang Pilipinas sa China dahil sa pangharas nito sa South China Sea. Malabo na rin anyang matuloy ang joint drill sa pagitan ng China at Pilipinas. So, sa tingin ko mukhang malabo ng matuloy yung sinasabi nilang proposal nila na magkaroon ng joint exercises with us. Sa ngayon kasi dapat po talaga ay ihinto nila yung ginagawa nilang coercive and dangerous tactics, no? At yung pag-challenge nila sa atin. Samantala, patay ang 3 marino ng US nitong linggo matapos mag-crash ang Osprey aircraft sa remote tropical island ng Australia sa kasagsagan ng military drills. Ayon sa mga opisyal ng US military, 23 ang sakay ng nasabing aircraft, ilan pa sa mga itong nasa kritikal na kondisyon. Pinatitiyak naman ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang masusing investigasyon sa insidente. This tragedy and the recent loss that Australia also suffered reminds us all how grateful we are to those who serve in uniform, risking their lives every day to protect and defend the country they love and to keep the rest of us safe. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres.